nagbibigay kasiyahan, pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila ay binigyan niya ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, ganun din sa mga nasa tahanan at nagsisimba via online. Isang pagpapatuloy ng kwento kahapon ang ating narinig na ebanghelyo sa araw na ito. Ituloy natin ang kwento. Kung kahapon, sinundan at hinanap si Jesus ng mga tao matapos silang mapakain nito at busugin. Alala niyo pa yung kwento, di ba? Nung Biyernes, nagparami si Jesus ng tinapay at isda. Kinain nila hanggang sa mabusog sila, hanggang gusto nila. At meron pang lumabis. Kaya kahapon, sinundan si Jesus ng mga tao. Bakit ka ba naman hindi susunod? Ba't hindi mo hahanapin si Jesus? Nabusog sila. May nakuha sila. Para bang ayaw na nila magtrabaho. Gusto na lang nila humingi kay Jesus. Gusto na lang nila lumapit kay Jesus. Di ba ganyan ang ugali ng mga palahingi? Hello. Ayaw na magtrabaho, di ba? Asa na lang sa hingi. May kilala ba kayong ganon? Ha? May kilala ko nun. No? Yung hingi lang ng hingi. No? Bakit? Kasi may naaasahan. Kasi mayroong nakukunan. No? Kaya ayaw na lang magtrabaho. Masarap naman nga naman yung ganon, di ba? Yung hindi ka na magbabanat ng buto, hihingi ka na lang. At iyan yung nangyari sa mga tao. Kaya nila hinanap at pinuntahan si Jesus. Tuloy natin ang kwento. Kaya nga, ngayong araw na ito, sinasabi sa kanila ni Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay."
pagkain nagbibigay buhay. Sabihin nga po ninyo yon. Ang tingin ng mga tao, tinapay ang makapagbibigay sa kanila ng buhay. Pagkain. Tama naman, hindi ba? Pag hindi ka kumain, ano mangyayari? Manghihina. Ano pa? Magkakasakit hanggang sa mamatay. Kaya ang tao nakatingin lang sa tinapay. Yun ang kanilang kailangan. Yun ang magbibigay sa kanila ng buhay. Kaya nga, sinasabi sa kanila ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Sadya naman sa buhay, may mga bagay na nagbibigay sa atin ng buhay. At hindi lang sa pagkain natin nakukuha yon. Pagka may pagkain ba, ibig sabihin, kumpleto ka na? Hello? Hindi pa rin naman, di ba? Kasi likas sa tao ang hindi makontento. Lagi tayong gutom sa maraming bagay. Hindi lang sa pagkain, maging sa material, maging sa atensyon, pangunawa, pagmamahal, at kung ano-ano pa. Kaya hindi ibig sabihin ikaw ay nakakakain ng 3 beses sa isang araw, kumpleto ang buhay. Hindi. May iba, sobra-sobra naman kung makakain. Pero, ano ang kagutuman? Atensyon, pagmamahal, pangunawa. Kaya malinaw ang sinasabi ni Jesus sa mga tao na siya mismo ang magbibigay buhay. Siya ang magpapakumpleto ng kanilang buhay. Kay Jesus, wala na silang hahanapin pa. Hindi lang dahil sa maraming maibibigay si Jesus, kundi marami tayong makukuha kay Jesus. Magkaiba po yung maraming maibibigay si Jesus sa marami tayong makukuha kay Jesus. Magkaiba yon. Magkaiba. Maibibigay sa makukuha. Yung maibibigay sa Kanya mismo, manggagaling ang pagbibigay. Maliwanag? Siya mismo magbibigay. Samantalang yung may makukuha, yung hinahanap natin, nasa Kanya. At hindi kailangang ibigay dahil pwede natin itong makuha mula sa Kanya. Parang imahe ng puno na puno ng bunga. Imagine niyo, puno na maraming bunga. Ano yon? Maraming maibibigay yung puno o marami kang makukuha sa puno? Alin doon? Makukuha? Ulit muna, maraming maibibigay ang puno o maraming makukuha sa puno? Nalito na kayo. Ha? Yung maibibigay yung puno, sigurado ka bang ibibigay? Sigurado ka bang binibigay sa iyo yan ng puno? Ha? O, makukuha mo yun. Dahil kung hindi naman binigay sa iyo at kinuha mo, antong tawag doon? Ha? Kinuha, binigay. Kinuha. 'Di ba? Nakikita niyo yung logic, no? Parang ganyan ang Diyos. Ano sa tingin niyo ang Diyos? Maraming maibibigay o marami kang makukuha? Sa perspektibo ng Diyos, parehas. Marami siyang kayang ibigay. Marami siyang pwedeng ibigay kasi ang Diyos mapagbigay. Pero sa perspektibo natin, perspektibo mo, marami kang makukuha sa Diyos. Yung kahit hindi ibigay sa iyo ng Diyos, pwede mong makuha. Kahit hindi ka magpaalam, makukuha mo.
Kaya nga, hindi natin masisisi yung mga araw-araw na nagsisimba. Yung mga araw-araw nandito. Bakit? Kasi meron silang nakukuha sa Diyos. Kahit hindi binigay ng Diyos, yung hinihingi niya, meron pa rin siyang nakukuha. Ano yon? Kapanatagan ng puso, kumpleto ang araw, payapa ang buhay, kahit mahirap, kahit salat. May talagang ganun eh. Bakit? Sanay kasi magsimba. Parang pagkain lang yan ng kanin. 'Di ba? Pag ikaw sanay kang kumain ng kanin, hindi kumpleto kapag walang kanin. Tama? Hahanapin natin eh. Ha? Hindi pwedeng puro ulam lang. Kahit anong sarap ng ulam, dahil sanay kang may kanin, hindi kumpleto. Parang ganyan ang buhay. Kahit anong sarap ng iyong buhay, kahit anong dami mo ng material, kung wala ang Diyos, hindi ka kumpleto. At maraming kulang sa buhay mo. Kaya nga, ito ang nangyari kay Esteban sa ating unang pagbasa. Nabigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Dahil para sa kanya, aanhin ang buhay. Kung wala naman si Jesus, no? Inuusig siya ng mga tao. Inaaway siya ng mga tao dahil sa kanyang pananampalataya. At pinipilit siyang talikuran ang kanyang pananampalataya. Pero anong sabi ni Esteban? Aanhin mong buhay kung wala namang pananampalataya kay Jesus. Hindi ba? Para ka na ring patay. Tingnan nyo, pansinin nyo, yung mga taong hindi nagsisimba. Pansinin nyo, yung mga taong walang Diyos, parang patay ang kanilang buhay. Bakit? Habol ng habol sa mga pangangailangan. Habol ng habol sa mga kailangan. Ang hindi nila alam, kay Jesus matatagpuan ang tunay na buhay. Itong ibig sabihin na si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Siya ang kailangan natin sa ating buhay. Siya ang bubusog at papawi ng ating mga pagkauhaw na hinahanap natin sa buhay. Kapag natagpuan mo ang Diyos sa iyong buhay, sigurado hindi ka na maghahanap pa, kundi ikaw pa ang magbibigay. No? Ang ganda nun. Ang ganda-ganda noon. No? Yung kapag natagpuan mo ang Diyos, hindi ka na naghahanap. Ikaw na mismo ang nagbibigay. Gaya ni Esteban, kumpleto ang kanyang buhay. Kaya kahit ang sarili niyang buhay, kaya niyang ibigay. Dahil natagpuan niya kay Jesus ang tunay na buhay. Mga kapatid, si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Sa Kanya lagi tayo makakahanap ng mga bagay na hinahanap natin sa buhay. Sa Kanya, lagi tayong kontento dahil Siya mismo ang nagpapakumpleto ng buhay ng bawat tao. Amen. Amen.